May mga gabi talagang kahit anong pilit mong ipikit ang mata mo, hindi mo magawang makatulog. Hindi dahil sa ingay o sa lamok, kundi dahil sa pakiramdam. Yung parang may nakatingin sa iyo mula sa dilim. Hindi mo man makita, pero ramdam mo. Malamig ang ihip ng hangin, pero mas malamig pa ang biglang kilabot na gumapang sa batok mo. Ganito ang gabi-gabing nararanasan ni Mang Efraim, isang albularyong kilala sa buong baryo ng San Marcelino. Matanda na siya, mga 72, payat, at halos baluktot na ang likod sa dami ng taong ginugol sa panggagamot at pakikipaglaban sa mga hindi maipaliwanag na bagay. Pero kahit matanda na siya, matalas pa rin ang pakiramdam niya, lalo na pagdating sa mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang mata. Hindi naging madali ang buhay ni Mang Efraim. Bata pa lang siya, itinakwil na siya ng sariling pamilya nang malamang namana niya ang kakayahan ng kanyang lolo, isang kilalang manggagamot na sinasabing nakikipag-usap sa mga espiritu. Simula noon, mag-isa na niyang hinarap ang mundo, lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng isang matandang ermitanyo na nagturo sa kanyang gumamit ng halamang gamot, dasal, at orasyon. Lumipas ang panahon, siya na ang naging takbuhan ng mga tao kapag may sakit, kinukulam, o sinasaniban. Pero kahit gaano siya nakatulong sa iba, hindi pa rin siya ganap na tinanggap ng komunidad. Sa likod ng pasasalamat ng mga tao ay ang bulong-bulungan na baka raw siya rin ang sanhi ng mga kakaibang nangyayari sa baryo. Isa lang ang naging tunay niyang kaibigan, si Carding, ang ulilang batang kinupop niya noong 7 taon pa lang ito. Ngayon ay 21 na si Carding, masayahin, matulungin, at parang tunay na apo na rin ang turing kay Mang Efraim. Madalas silang magbiruan habang nag-aalaga ng mga halamang gamot sa likod ng bahay, o di kaya'y sabay kumakain ng nilagang saging habang nakaupo sa lumang silyang gawa sa kawayan. Lolo Efraim, kapag matanda na rin ako na ang magpapatuloy sa ginagawa mo. Ako na ang magiging albularyo ng baryo, biro ni Carding minsan, habang pinapahiran niya ng langis ang likod ni Mang Efraim. Tignan muna natin kung tatapang ka sa mga tunay na nilalang ng dilim, iho, sagot ni Mang Efraim na may ngiti pero may halong seryosong tingin. Hindi sapat ang dasal at gamot kung mahina ang loob. Akala nila, simpleng araw lang ang darating noon, gaya ng dati. Pero isang hating gabi, may kumatok sa kanilang lumang bahay. Tok tok tok. 3 mabagal pero mariing katok. Sa oras na hindi na dapat bumibisita ang kahit na sino. Napatingin si Mang Efraim kay Carding. May tao ba? Tanong ng binata. Tumango lang si Mang Efraim at marahang lumapit sa pinto. Pagbukas niya, tumambad ang isang pamilyang hindi niya kilala. Isang lalaki, babae, at isang batang babae. Basa ang mga damit, warat ang sapatos, at kita sa mukha nila ang takot at pagod. Maawa po kayo, wala kaming matuluyan. Naligaw po kami, tapos nawala ng gasolina ang motor namin, paliwanag ng lalaking may matang parang hindi mapakali. Tahimik lang ang babae, hawak-hawak ang batang tila may lagnat. Nanlalambot na ito, at may mumunting sugat sa lig na parang kagat ng insekto o hayop. Pasensya na po sa abala. Kahit sa kubo lang po sa likod, kahit isang gabi lang po, sabi ng babae, halos maiyak na. Napatingin si Mang Efraim sa bata. Tumagal ang tingin niya, parang may hinahanap. Hindi niya maintindihan, pero may bigla siyang naramdamang kakaiba. Hindi takot, pero isang uri ng lamig na dumaan sa kalamnan niya. Para bang may aninong dumaan sa pagitan nila. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pinatuloy niya ang mag-anak. Hindi niya matiis na itaboy ang mga taong halatang desperado. Sa silid ko kayo. Doon kayo matulog. Ako at si Carding sa kusina na lang, alok ni Mang Efraim. Maraming salamat po, sabay-sabay nilang tugon. Kinabukasan, tila normal ang lahat. Nagtulungan pa sila sa pag-igib ng tubig. Si Carding, agad na naging palakaibigan sa batang silira. Nagtawanan pa sila habang pinapainom ng salabat ang bata na ayaw sa lasa. Ang asim, Kuya Carding, reklamo ni Lira sabay tawa. Para yan sa lagnat mo. Uminom ka, tapos kakain tayo ng saging, sagot ni Carding, na parang nakalimot sa kaba ng kagabi. Pero si Mang Efraim tahimik lang. Binabantayan niya ang kilos ng mag-anak.
Madalas niyang mapansing hindi sila kumakain ng kanin. Purong sabaw lang. At gabi-gabi, tila laging gising. Minsan, nadaratnan niya ang lalaki sa likod ng bahay, nakatayo lang at nakatingala sa buwan, hindi gumagalaw, hindi kumikibo. Parang nawawala sa sarili. Isang madaling araw, nagising si Mang Ephraim sa umbol ng isang hayop. Mababa, paos at parang may hinanakit. Akala niya ay panaginip lang, pero nang lumapit siya sa bintana, nakita niya ang anino ng babae nakaluhod sa lupa, parang may kinakain. "Maaari bang hindi ako makatulog?" tanong ni Carding kinaumagahan, habang hawak ang isang medalyon na iniwan ng kanyang ina bago ito namatay. "Parang may mabigat sa dibdib ko, Lolo." Hindi na sumagot si Mang Ephraim. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may mali. Kinagabihan, habang natutulog si Carding sa papag sa kusina, ginising siya ng malamig na hangin. Pagdilat niya, nakita niyang nakatayo sa tapat ng durungawan si Lyra. Pero kakaiba na ang anyo nito, maputla, nanlilisik ang mata, at may ngiting hindi mo mawari kung masaya o gutom. "Kuya Carding," mahinang tawag ng bata. "Gusto mo bang sumama sa amin?" Masaya sa gubat, marami doong karne, hindi makagalaw si Carding. Parang may humawak sa mga paa niya mula sa ilalim ng papag. Nang lumingon siya sa gilid ng kusina, nakita niyang nakasilip sa siwang ng pinto ang ama at ina ni Lyra, parehong nakangiti, parehong dilat na dilat ang mata. Biglang tumigil ang lahat. Isang malakas na kalabog mula sa labas ang gumising kay Mang Ephraim. Tumakbo siya sa kusina at nakita si Carding, pawis na pawis, nanginginig. Nawala ang tatlo, parang bula. Ni anino, ni bakas ng paa, wala. Pero sa sahig, may iniwang papel. Luma at parang isinulat sa lumang tinta. Isa lang ang laman nito, "Maraming salamat sa panandaliang pahinga. Babalikan ka namin kapag handa ka na. Darating din ang gabi na ikaw ay magiging isa sa amin." Napaluhod si Mang Ephraim. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkakakilala niya sa nakasulat. Kilala niya ang sulat kamay na iyon. Ito ang sulat ng dating pasyente niyang babae, ang alagang ginamot niya 16 na taon na ang nakalilipas, ang babaeng pinaghinalaang aswang at nawala ng walang paalam. At habang tinititigan niya ang papel, naramdaman niya ang malamig na hininga sa batok niya, tila ba may bumubulong, "Ang pinto ay binuksan mo na. Hindi mo na ito maisasara." Simula nang mawala ang pamilyang nakisilong sa kanilang bahay, hindi na naging pareho ang mga gabi para kina Mang Ephraim at Carding. Laging tila may matang nakasunod, may mga aninong dumaraan sa paligid ng bahay, kahit walang hangin, at ang katahimikan ng gabi ay tila may ibinubulong na hindi nila maintindihan. Kahit araw, hindi na nila maramdaman ang dating kapanatagan sa kanilang bakuran. Minsan, bigla na lang manghihina si Carding, o kaya'y magigising siyang may mga galos sa braso, tila bang naglakad siya ng tulog, patungo kung saan, hindi niya alam. Si Mang Ephraim naman mas naging tahimik. Madalas siyang nagkukulong sa silid, binubuklat ang lumang aklat ng orasyon na minana pa niya sa kanyang lolo. Sa bawat pahina, hinahanap niya ang sagot kung anong uri ng nilalang ang pumasok sa kanilang buhay, at kung paano niya ito mapipigilan bago pa muling bumalik. Isang gabi habang pinapainom niya si Carding ng pinaglagaan ng dahon ng banaba at luya, hindi na napigilan ng binata ang tanong. "Lolo, bakit mo ako kinukop? Hindi mo naman ako kadugo. Hindi mo ako kilala." Napatingin si Mang Ephraim sa kanya. Matagal siyang hindi nagsalita. Pero sa wakas, tumango siya at humugot ng malalim na buntong hininga. "Dahil may utang ako sa ina mo," sagot niya. "Noong bata pa ako, sinumpa ako ng isang matandang mangkukulam na hindi ako magkakaanak. Ililigtas lang daw ako sa sumpa kung may isang pusong malinis ang kusa kong tutulungan kahit walang kapalit. Isang madaling araw, inihatid ng isang babaeng sugatan ang isang sanggol sa harap ng bahay ko. Ika niya, ilayo mo siya. Iligtas mo siya." At umalis siyang hindi na bumalik. Napatigil si Carding. "Ako yon?" Tumango si Mang Ephraim. At ang babaeng yon, may pagkakahawig siya sa ina ni Lyra. Tahimik si Carding. Pakiramdam niya, bigla siyang lumutang sa ere.
Parang lahat ng iniisip niya tungkol sa sarili niya ay biglang nabura. Sino nga ba talaga siya? Ilang araw ang lumipas, mas naging matindi ang mga kakaibang pangyayari. Isang umaga, nakita nilang nakabukas ang kanilang pintuan, at sa may hagdanan ay may mga bakas ng paa, maliliit at mabibigat, papasok, pero walang palabas. At sa kusina, may iniwang tuyong bulaklak ng kamangyan at isang itim na balahibo. Sa gitna ng kaguluhan ng kanilang isipan, dumating ang isang estranghero. Isang matandang babae, nakaputing bestida, may mahaba at puting buhok, at tila hindi tinatablan ng alikabok o putik kahit galing siya sa gubat. Ako si Apong Idlaw, wika niya. Isa akong bantay ng kalikasan at tagapag-ingat ng sinaunang karunungan. Napansin naming gumalaw ang mga anino sa lugar na ito. Ang mga lilim ay muling gumigising. Napatingin si Mang Ephraim at Carding sa isa't isa. Mga lilim, tanong ni Carding. Tumango si Apong Idlaw. Mas malupit pa sila sa karaniwang aswang. Sila ang mga itinatakwil na halimaw, nilalang na pinaglihi sa galit, gutom, at taksil na sumpa. At may isa sa kanila na ngayon ay gumigising sa katawan ng isang tao, ikaw, Carding. Napaurong si Carding nanginginig. Ako? Bakit ako? Dahil dala mo ang dugo ng isang nilalang na hindi dapat ipanganak, sagot ni Apong Idlaw. Ang iyong ina ay nilalang na tumakas mula sa mundo ng kadiliman. Pero ang dugo ay hindi natutulog. Kapag sumapit ang tamang panahon, gigising ito. At ngayon, nararamdaman na ng mga halimaw ang presensya mo. Kaya sila bumalik. Kaya nila pinuntahan ang bahay na to, lalong bumigat ang dibdib ni Carding. Hindi siya makapaniwala. Isang normal na buhay lang ang gusto niya, tumulong kay Mang Ephraim, mag-alaga ng halaman, mamuhay ng tahimik. Pero ngayon, may hinihingi sa kanyang kapalaran na hindi niya maintindihan. Hindi niya gusto. Ayoko. Hindi ako halimaw. Hindi ako isa sa kanila, bulong ni Carding habang naglalakad palayo. Ang pagtanggi ay hindi laging kaligtasan, sabi ni Apong Idlaw. Pero bibigyan kita ng sandata. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na mutya, kulay ginto, hugis butil ng luha, at mainit sa palad. Ito ay mutya ng diwa. Binigay ito ng isang diwata bago siya nilamon ng dilim. Hanggat nasa iyo ito, malalaman mo ang katotohanan kahit gaano pa kasakit. Ibinigay ito ni Apong Idlaw kay Mang Ephraim, na agad naman itong iniabot kay Carding. Ayaw sana niya tanggapin, pero nang hawakan niya ito, biglang nagliwanag ang paligid. Sa loob ng ilang segundo, nakita niya ang sarili niya sa gitna ng apoy, umiiyak ang isang babae, at isang nilalang na may itim na pakpak ang nakatingin sa kanya, ngunit hindi galit kundi malungkot. Napaatras si Carding, hawak ang dibdib. Ano yon? Ano yung nakita ko? Simula pa lang yan, sagot ni Apong Idlaw. Kung gusto mong hindi ka tuluyang lamunin ng kapangyarihan mo, kailangang matuto kang lumaban. Nagsimula na ang pagsasanay. Sa gabi, tinuturuan siya ni Apong Idlaw ng mga sinaunang dasal, mga wikang matagal nang nalimot ng tao. Sa araw, si Mang Ephraim ang nagtuturo sa kanya ng paggawa ng pangontra, langis, at pagbuo ng mga anting-anting. Pero hirap si Carding. Hindi niya maipokus ang sarili. Lagi siyang sinusumpong ng masamang panaginip at paminsan-minsan, nagkakaroon siya ng biglang lakas na parang hindi galing sa kanya. Isang araw, habang pinagsasanay siya ni Apong Idlaw sa paggamit ng mutya, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib at napaluhod. Sa isip niya, may narinig siyang boses, paos, malalim, at puno ng pagnanasa. Dugo mo ay amin. Sa oras ng dilim, susunduin ka namin. Tumawag ka man sa liwanag, wala kang ligtas. Lolo, bulong ni Carding habang lumuluha, ayoko na, lumapit si Mang Ephraim at niyakap siya. Lumalaban ka pa rin, Carding. Yan ang mahalaga. Ang tunay na halimaw, yung sumusuko sa kadiliman. Pero ikaw ay hindi pa tapos. Kinagabihan, habang lahat ay natutulog, may biglang bumagsak na uwak sa bubong nila. Nagsiliparan ang mga manok at humalakhak ang hangin. Lumabas si Mang Ephraim at nakita niya ang isang papel na lumilipad, galing sa langit, isa na namang liham.
Kumpleto na kami. Ikaw na lang ang kulang. Kinabukasan, nagpasya si Apong Idlaw na ihatid si Carding sa isang matandang pugad ng mga bantay ng liwanag, isang lugar sa kabundukan kung saan nakatago ang huling bakas ng sinaunang karunungan. Pero habang tinatahak nila ang masukal na gubat, biglang huminto si Carding. Hindi tayo nag-iisa, bulong niya. Mula sa paligid, may mga mata sa dilim. Mula sa likod ng mga puno, may mga aninong gumagalaw. At sa harapan nila, isang nilalang na mahaba ang dila, pulang-pula ang mata, at may pakpak na parang paniki ang unti-unting lumalapit. Anak ng dilim, halika na. Oras mo na. Hindi gumalaw si Carding. Nakapako siya sa kinatatayuan, habang ang nilalang na may pulang mata ay unti-unting lumalapit. Ramdam niya ang pagninig ng tuhod niya, ang lamig sa palad niyang may hawak pa rin ng mutya. Parang gusto niyang sumigaw pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Sa likod niya, naririnig niya ang boses ni Apong Idlaw, mahinahon pero mariin. Kalaban yan ng iyong kaluluwa. Huwag mong hayaang pumasok siya sa loob mo. Pero sa loob-loob ni Carding, gulo ang lahat. Laging bumabalik sa isip niya ang mga tanong na hindi niya masagot, bakit siya? Bakit siya pa ang anak ng isang nilalang na tumakas sa dilim? Bakit kailangan siya ang pumasa ng bigat ng kasaysayang hindi niya pinili? Habang lumalapit ang halimaw, mas lalo niyang nararamdaman ang apoy ng galit, hindi lang sa mga nilalang ng kadiliman, kundi pati na rin sa sarili niya. Iniwan siya ng ina niya. Hindi siya piniling alagaan. Binitawan siya para sa isang sumpa. At ngayon, siya ang kailangang lumaban. Siya ang kailangang magdusa. Hindi ko to ginusto, bulong niya sa hangin, habang ang mutya sa palad niya ay biglang nag-init. Sa isang iglap, sumiklab ang liwanag mula sa kanyang kamay. Napaatras ang nilalang, humalakhak ng paos, at sabay biglang naglaho sa dilim. Muling bumalik ang katahimikan sa gubat, pero hindi na mapanatag ang loob ni Carding. Napaluhod siya sa lupa, humihingal, habang pumapatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Lumapit si Apong Idlaw at marahang hinawakan ang balikat niya. Alam kong masakit. Hindi mo kailangan itago. Pero ang sakit na yan, anak, ay siyang gagamitin mo para lumaban. Huwag mo hayaang ito ang bumihag sa'yo. Hindi na sumagot si Carding. Pero sa loob ng kanyang dibdib, unti-unting namumulat ang isang bagay, isang apoy na matagal nang tinatago sa takot at pagkamuhi. Bago pa man sila makarating sa pugad ng mga bantay ng liwanag, ilang beses pa silang sinalubong ng mga kakaibang presensya. May isang gabi na habang nagpapahinga sila sa isang kuweba, narinig nila ang pag-iyak ng sanggol mula sa labas. Tiningnan ni Apong Idlaw si Carding at umiling. Walang sanggol sa gubat na to, boses iyan ng tik-tik. Paglabas nila, wala silang nakita. Pero may bakas ng dugo sa damo, pabilog, paikot-ikot, parang paalala ng nilalang na nakamasid lang sa di kalayuan. Kinabukasan, may natagpuan silang bakas ng mga kuko sa punong kahoy, at isang patay na ibon na nakatusok ang mata. Hindi ito karaniwang pananakot. Isa itong paalala. Isa itong mensahe. At isang madaling araw, habang natutulog si Carding sa tabi ni Apong Idlaw, nagising siya sa malamig na hininga sa kanyang tenga. Pagdilat niya, nakita niya ang imahe ng isang babae, mahaba ang buhok, maputla ang mukha, at luhaan ang mga mata. Inay, tanong niya, halos pabulong. Ngunit nang igalaw niya ang kanyang kamay, bigla itong naglaho. Kasabay nito, napuno ng bulong ang paligid, mga tinig na paos, parang libo-libong espiritong nagsasalita ng sabay-sabay. Dugo mo amin ikaw susunod, nagising si Apong Idlaw at agad hinawakan ang kamay ni Carding. Nilalason nila ang isip mo. Huwag mong hayaang kunin nila ang alaala mo. Kapag nagtagumpay sila, mawawala ka. Sumigaw si Carding at biglang napabangon. Napuno ng liwanag ang mutya at muling tumahimik ang paligid. Pero naiwan sa puso niya ang basag na damdamin, pakiramdam niya, unti-unti siyang binubura. Nang marating nila ang pugad, isang lumang dambana sa gitna ng mga punong matanda na kaysa sa sibilisasyon, sinalubong sila ng tatlong matandang babae. Mga diwata na itinago ng panahon.
Mababait ang anyo nila, pero may lalim ang mga mata na parang kayang basahin ang kaluluwa ni Carding. Malalim ang sugat ng batang ito, wika ng pinakamatanda. Hindi lang halimaw ang kanyang kalaban, kundi ang sarili niyang puso. Isinama nila si Carding sa isang silid ng bato. Sa gitna nito ay may luma ngunit makinang na salamin, hindi salamin ng mata, kundi salamin ng alaala. Isa itong sagradong gamit na nagpapakita ng pinakaitinatagong takot ng isang nilalang. Titigan mo ang sarili mo, sabi ng diwata. At doon mo malalaman kung sino ka talaga. Lumapit si Carding. Sa una, ang nakita niya ay ang sarili niyang mukha, pagod, magulo ang buhok, punong-puno ng takot. Ngunit habang tumatagal, unti-unti itong nagbabago. Nakita niya ang larawan ng kanyang ina, hindi bilang halimaw, kundi bilang isang inang umiiyak, pinoprotektahan siya habang hinahabol ng mga nilalang mula sa kadiliman. Nakita niya ang isang maliit na kuweba, kung saan siya isinilang habang sa labas ay nag-aalab ang gubat. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina habang binibitawan siya, habang sinasabi, "Patawarin mo ako, anak. Ito lang ang paraan para mabuhay ka." Napahawak si Carding sa dibdib niya. Ang bigat. Parang may humahaplos sa lumang sugat sa puso niya na biglang bumukas muli. Naramdaman niyang unti-unting bumabagsak ang galit at pumapalit dito ang isang matinding lungkot. Ako pala ang inabandona hindi dahil sa ayaw niya sa akin, kundi dahil sa mahal niya ako, biglang kumislap ang mutya sa kanyang dibdib. Tumibok ito ng parang puso at kasabay nito may liwanag na umalimbukay mula sa kanyang katawan. Napaatras ang mga diwata. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkilala. Ngayon pa lang siya nagising, sabi ng isa. Hindi pa siya handa, pero gising na ang kanyang diwa. Doon nagsimulang muling ituloy ni Carding ang pagsasanay. Hindi na siya takot, pero hindi rin siya buo. Sa bawat dasal na kanyang binibigkas, sa bawat paghawak niya sa mutya, nararamdaman niya ang mabigat na tungkulin na sa bandang huli, kailangang harapin niya ang nilalang na nagmamasid sa dilim. Ngunit isang gabi, habang nananahimik ang buong pugad, may pumasok na malamig na hangin. Isa-isang namatay ang mga sulo. At sa gitna ng dilim, isang boses ang bumalot sa hangin. Carding, anak ng nilalang, ikaw ay hinog na. Tumayo siya mula sa banig, hawak ang mutya, at humarap sa dilim. Ngunit bago pa man siya makalakad palabas ng dambana, isang matandang diwata ang sumigaw. Huwag! Patibong yan! Ngunit huli na. Sa harap niya, lumitaw ang isang babae, maitim ang mga mata, may pakpak, at may ngiting pamilyar. Inay, tanong ni Carding, nanginginig ang tinig. Hindi lahat ng mukha ay totoo, bulong ng diwata sa likod niya. Tingnan mo kung ano siya. At sa muling pagkinang ng mutya, nakita ni Carding ang tunay na anyo ng nilalang, isang matandang aswang, mahaba ang kuko, humahalinghing sa gutom. Hindi ito ang kanyang ina. Isa itong mandaraya. Isang hakbang pa at mapapasaamin ka na, sabi ng halimaw. Ngunit sa halip na umatras, huminga ng malalim si Carding. Huwag mo akong tuksuhin sa sugat na ginamit mong sandata. Hindi na ako ang dating Carding. At sa wakas, sa unang pagkakataon, itinaas niya ang mutya, at ang liwanag nito'y umalingaw sa buong kabubatan, kasama ang sigaw ng isang nilalang na napilitang umatras, hindi sa takot, kundi sa pagkatalo. Ngunit sa pag-alis nito, may iniwang salita, hindi mo pa kami kilala. Hindi pa ito ang tunay na laban. Simula noong huling pag-atake ng nilalang na nagtangkang linlangin si Carding gamit ang anyo ng kanyang ina, mas lalo silang naging mapagbantay. Hindi na nila tinutulugan ang gabi ng walang nakahandang mga pangontra, mutya, at sinaunang dasal na pinasa ni Apong Idlaw at ng mga diwata. Kahit ang mga punong nakapaligid sa pugad ng bantay ng liwanag ay tila nagbabala, may mga dahong naningilaw kahit hindi taglagas, mga hayop na biglang nawawala, at mga huni ng ibong hindi nila kilala kahit matagal na silang naninirahan doon. Isang hating gabi, nagising si Carding sa tunog ng mga basag na kahoy. Agad siyang bumangon, hawak ang mutya sa liig at isang patalim na inukita ng lumang simbolo. Sa labas ng kanilang silid, nakita niya si Mang Ephraim na nakahawak sa isang punong may punit na balat. Matingkad ang bakas ng kuko, malalim, 5 guhit,
at may bahid ng maitim na dugo. Malapit na sila, bulong ni Mang Ephraim, hindi man lang lumingon. Naghahanap sila ng butas. Kahit anong butas. Kapag may isa sa atin ang nanghina, papasok sila. Tumango si Carding, pero sa loob-loob niya, may takot na hindi niya maalis. Hindi lang takot sa mga halimaw, kundi takot na baka siya mismo ang butas. Na baka sa isang sandali ng kahinaan, buksan niya ang pinto na pilit nilang sinasarhan. Kinaumagahan, nagdesisyon ang mga diwata at si Apong Idlaw na simulan na ang paghahanda. Isa itong sinaunang ritual, isang panatang pampalakas ng hangganan sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa loob ng 3 araw, hindi pwedeng makalabas o makapasok ang kahit sinong nilalang. Ngunit para magawa ito, kailangang ang mismong tagapagmana ng mutya ang magsagawa ng huling sigaw ng panata. Si Carding. Habang isinasalansan ang mga sanga, langis, at bato sa paligid ng dambana, lumapit si Carding kay Mang Ephraim. Tahimik silang naupo sa lilim ng punong balete, habang tanaw nila ang papalubog na araw. Lolo, paano kung hindi ko kaya? Mahina niyang tanong. Paano kung masama talaga ako? Paano kung may bahid na ako ng dilim? Tumahimik si Mang Ephraim. Kinuha niya ang isang dahon, pinatak ang kanyang laway rito, at ipinatong sa noo ni Carding. Isang lumang gawin ng mga albularyo para sa pagbabasbas. Lahat tayo may dilim, Carding, sabi niya. Pero hindi lahat kayang yakapin ang liwanag kahit masakit sa mata. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan lang ay huwag kang bumitiw. Muli na namang namuo ang luha sa mata ni Carding, pero hindi siya umiyak. Hinigpitan lang niya ang hawak sa mutya sa kanyang dibdib. Nang sumapit ang gabi, dumaan sa tahimik na pugad ang isang hindi maipaliwanag na lamig. Isa-isang tumigil ang pag-awit ng mga kuliglig. Kahit ang hangin ay tila huminto. At sa kadiliman ng kagubatan, may isang sinag ng pulang apoy ang biglang sumiklab. Tumindig ang mga diwata. Tumayo si Apong Idlaw na may hawak na baston na yari sa itim na kahoy. Lumapit si Carding sa gitna ng bilog kung saan isasagawa ang panata. Nasa kamay niya ang mutya, nanginginig, tila muling natatakot. At nang buksan niya ang mata niya, nakita niya sa di kalayuan ang anino ng isang nilalang, mahaba ang katawan, tila tao, ngunit baluktot ang galaw, at ang mga matay pulang-pula, nakatingin sa kanya mula sa pagitan ng mga puno. Wala itong ginagawa, pero ramdam ni Carding na sapat ang presensya nito para sirain ang lahat ng pinaghirapan nila. Simulan mo na, utos ni Apong Idlaw, at agad ay binigkas ni Carding ang mga sinaunang salita, wikang hindi niya alam kung paano niya naaalala, pero lumalabas sa kanyang bibig na parang hininga. Liwanag ng sanga, dugo ng ugat harangin ang dilim, isara ang pinto ako ang tanikala, sa bawat salita, nagliliwanag ang bilog sa lupa. Umuga ang mga punong nakapaligid. Ang mutya ay nagliliyab sa kanyang kamay. Ngunit kasabay nito, ang anino sa gubat ay unti-unting gumagalaw, papalapit, parang sinusubok kung hanggang saan ang hangganan. Biglang naramdaman ni Carding ang isang hapdi sa kanyang likod, tila may tumusok na malamig na karayom sa kanyang gulugod. Napahinto siya sa pagsasalita. Tuloy mo, sigaw ni Apong Idlaw. Huwag kang titigil. Pero hindi makagalaw si Carding. Sa kanyang isip, may naririnig siyang tinig, hindi boses ng halimaw, kundi boses ng kanyang ina. Mahinahon, malungkot. Anak, huwag mo silang pakinggan. Hindi ka nila kailangan. Tayo lang ang magkakasama, muli, lumalaban ang kanyang isip. Hindi na niya alam kung alin ang totoo. Para bang nahahati ang kanyang puso, isang bahagi ay nais magtiwala sa liwanag, pero ang isa ay naudyok ng pangako ng isang ina, ng kalingang matagal niyang hinanap. Ngunit biglang may mainit na palad na humawak sa kanya. Si Mang Ephraim. Tahimik lang itong tumingin sa kanya, ngunit sapat ang titig nito para muling ipaalala kung sino siya, ang batang pinangalagaan, pinalaki, at minahal kahit walang obligasyon. At sa huling lakas, binigkas ni Carding ang huling linya ng panata. Ako ang tanikala, ako ang tanod ng liwanag. Kasabay nito, isang dambuhalang liwanag ang sumabog mula sa bilog. Napasigaw ang mga diwata. Napaluhod si Apong Idlaw.
At mula sa kagubatan, narinig ang isang sigaw, hindi boses ng tao, kundi ng isang nilalang na nasugatan sa di inaasahang paraan. Nang bumalik ang liwanag, tahimik ang lahat. Ngunit alam nilang hindi pa tapos. Alam nilang hindi iyon ang huling halimaw. Isa lang iyon sa maraming mata ng mas malaking panganib. Sa gabing iyon, habang tahimik na nakahiga si Carding, lumapit sa kanya si Apong Idlaw. Napigilan natin sila sandali lang. Pero ang lakas nila ay lumalalim na. Ang kinatatakutan ko ay hindi sila ang hahabol sa iyo, kundi ikaw ang hihilahin sa kanila. Nagising si Carding kinabukasan na may pasa sa dibdib, hugis kamay, ngunit parang apoy ang pagkakapaso. Hindi niya alam kung saan galing. At mula sa bungad ng kagubatan, nakita nila ang isang bagong tanda, isang malaking krus na yari sa buto ng hayop, nakatusok sa lupa. Simula na ng gyera, sabi ni Mang Ephraim. At sa loob ng puso ni Carding, nararamdaman niyang kahit anong gawin nila, lalapit at lalapit ang kadiliman. At ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanya, ay hindi kung paano lalaban, kundi, hanggang kailan ko kayang panindigan ang liwanag bago ako tuluyang kainin ng sarili kong anino. Sa sumunod na mga araw, lalong naging tahimik ang paligid. Isang uri ng katahimikan na hindi mapayapa kundi nakakatakot, parang hinihintay ang isang bagyong hindi alam kung kailan darating. Si Carding ay tuluyang naging tahimik rin. Madalas siyang naglalakad mag-isa sa paligid ng pugad, hawak-hawak ang mutya, at tila may hinahanap na sagot sa mga tanong na hindi niya maipahayag kahit kay Apong Idlaw o kay Mang Ephraim. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, nilapitan siya ni Lyra, isa sa mga batang diwata na madalas niyang kausap sa tuwing pakiramdam niya'y hindi na niya kaya. Matalino si Lyra, bagamat bata pa ang anyo. May galing itong magbasa ng damdamin at minsan, parang masyado pa niyang alam. Hindi pa sila tapos sayo, mahinang bulong ni Lyra habang pinagmamasdan nila ang tubig. Gusto ka pa nilang saktan, Carding? Kasi natatakot sila sayo. Napatingin si Carding. Bakit sila matatakot sakin? Ako nga ang hindi alam kung sino ba talaga ako. Umiling si Lyra. Hindi mo pa alam pero may bagay kang dala na hindi mo alam na sayo. Bago pa siya makapagtanong pa, biglang humuni ang mga ibon sa kabubatan, hindi dahil sa pagdating ng araw, kundi sa takot. Isang pamilyar na sigaw ang narinig mula sa loob ng pugad. Si Mang Ephraim. Agad na bumalik si Carding sa kampo. Sa gitna ng bilog, nakahandusay si Mang Ephraim, wala ng malay, nanginginig, at tila binangungot kahit gising. May itim na usok na unti-unting lumalabas sa kanyang bibig, at ang mga diwata ay tila hindi makalapit. Tinatangkang kuhanin ang alaala niya, sabi ni Apong Idlaw. Ginugulo ng kadiliman ang isip niya para hanapin ang sikreto. Anong sikreto? Tanong ni Carding, nanginginig ang boses. Tahimik si Apong Idlaw. Tumitig ito kay Carding, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mata ng matanda, hindi dahil sa halimaw, kundi sa posibilidad na hindi na kayang itago ang katotohanan. May bagay kaming hindi nasabi sa iyo, Carding. Mabagal ang bawat salita, parang nilalabanan ang bigat ng kasinungalingan na matagal nang itinatago. Hindi lang ang ina mo ang may koneksyon sa dilim. Pati si Mang Ephraim dati siyang bahagi ng pamilyang aswang. Parang tinamaan ng kidlat si Carding. Hindi siya agad makapaniwala. Imposible yan. Siya ang nag-alaga sa akin, siya ang lumaban sa kanila. Hindi siya kailanman lumaban, sagot ni Apong Idlaw. Tumalikod siya. Pero hindi dahil sa kabutihan kundi dahil ikaw ang dala niya. Biglang pumasok sa isipan ni Carding ang isang alaala, isang gabing hindi niya inalala ng matagal na panahon. Noong siya'y 7 taong gulang, may isang gabi na nakita niyang duguan si Mang Ephraim, may dalang sanggol sa bisig siya. Hindi niya inisip noon, pero ngayon, malinaw na malinaw, hindi niya anak si Mang Ephraim. At hindi rin siya basta itinaguyod dahil sa awa. May dahilan. Ako ba, humigpit ang hawak niya sa mutya, anak ba ako ng 2 nilalang ng dilim? Hindi, sagot ni Apong Idlaw. Isa ka sa piniling tagapamagitan. Pero may dugo ka ng kaaway. Dugo na hanggang ngayon ay sinusubukang hilahin ka pabalik.
Dahil sa revelasyong iyon, unti-unting nawala ng saysay ang lahat kay Carding. Pakiramdam niya naloko siya. Pinaniwala siya na siya ang tagapagtanggol, ang tagapagdala ng liwanag, pero ngayon ay nalaman niyang ang pinakaugat ng kanyang pagkatao ay hindi sigurado. Hindi buo. Hindi malinaw kung saan siya talaga nakatayo, sa kadiliman ba o sa liwanag. Lumipas ang 3 araw. Si Mang Ephraim ay nanatiling walang malay. At bawat gabi, mas lumalakas ang mga panaginip ni Carding, mga panaginip ng apoy, ng dugo, ng tinig ng isang nilalang na hindi niya makita ngunit parang kilala ng kanyang puso. Lumapit ka sa akin, bulong ng tinig. Tutulungan kitang maintindihan kung sino ka talaga. Isang gabi, hindi na nakatiis si Carding. Tumakas siya mula sa pugad. Tahimik siyang lumakad sa kabubatan, patungo sa direksyon na parang tinatawag siya. May humahawak sa isip niya, hindi sa paraang marahas, kundi parang isang inang matagal niyang pinapangarap. Sa gitna ng kakahuyan, sa ilalim ng malaking puno, may isang babae, maputla ang balat, mahaba ang buhok, at may mga matang punong-puno ng sakit at pananabik. Inay, lumapit siya. At sa unang pagkakataon, walang halimaw na lumitaw, walang panlilinlang. Ang babae ay umiiyak. Humakbang pa siya, at nang malapit na siya, narinig niya ang isang bulong. Ako ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Pero ako rin ang dahilan kung bakit ka huhugutin nila, ano nang ibig mong sabihin, nanginginig ang boses ni Carding. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Carding at ipinahawak ang isang bagay, isang makalumang palara na balot sa ugat. Nang buksan ito ni Carding, nakita niya ang isang lumang anting-anting, itim ang kulay, at sa gitna ay may ukit ng araw at buwan na magkatabi. Ito ang tunay mong lahi, wika ng babae. Ikaw ang magiging tulay ng 2 mundo. Pero para magawa mo yon, kailangang may mawala. Biglang umihip ang malakas na hangin. Naramdaman ni Carding ang panginginig ng mutya sa kanyang dibdib. At sa isang iglap, parang may bahagi ng kanyang alaala ang hinugot. Isang tinig ang narinig niya, isa sa mga pinakamalapit sa iyo, hindi totoo. Nagbalik siya sa pugad, hingal, pawis, at gulo ang isip. At doon, sa harap ng dambana, nakita niya si Lyra. Pero may kakaiba sa kanya. Ang mga mata niya'y mapula. Ang mga anino sa paligid niya'y gumagalaw ng hindi dapat. Lyra, tanong ni Carding, nanginginig. Ngumiti ang bata, ngiting walang kaluluwa. Hindi mo ba naisip, Carding? Paano ko alam ang lahat ng nararamdaman mo? Paano ko alam ang galaw ng puso mo? Lumapit si Apong Idlaw, huli na para pigilan ang revelasyon. Lyra ay hindi bata. Isa siyang mata ng kadiliman. Matagal na siyang pinadala para masilip ang iyong puso. Parang bumagsak ang buong pugad. Tumakbo ang mga diwata, pero si Lyra, o ang nilalang na gumagamit sa anyo niya, ay hindi na gumalaw. Tumawa lang siya. At saka dahan-dahang naglaho sa ulap ng itim na usok, iniwan ang banta, huli na ang lahat, Carding. Hindi mo kayang labanan ang sarili mong anino. At doon nagsimula ang tunay na kaba. Hindi lang pala halimaw ang kailangang labanan ni Carding. Pati na rin ang mga alaala, ang tiwala, at ang mismong puso niya. Ang pugad ay naging katahimikan ng kaba at dasal. Wala ng tawanan, wala ng awit ng diwata. Lahat ng tanong ay isa lang, paano kung totoo ang sinabi ni Lyra? Paano kung si Carding mismo ang magiging daan ng pagkasira, at hindi ng kaligtasan? 3 gabi matapos ang pagpanaw ng peking Lyra, lumakas ang ulan. Walang kidlat, pero ang mga patak nito'y parang dagta, malapot, malamig, mabigat. Ang lupa ay nangitim. Ang mga punong malapit sa pusod ng liwanag ay tila nawala ng sigla. Tila sinisimulan na ng kadiliman ang paggapang papasok. Nakausap ni Carding si Apong Idlaw habang naghahanda sila ng mga huling pangontra. Hinugot ng matanda ang itim na anting-anting na galing sa ina ni Carding at inilagay ito sa gitna ng dambana, katabi ng mutya ng liwanag. Hindi pwedeng magsama ang dilim at liwanag, wika ni Apong Idlaw, pero kung ikaw ang tulay, ikaw lang din ang pwedeng magdesisyong alin ang paniniwalaan mo. Hindi dahil sa dugo mo, kundi sa puso mo. Tahimik si Carding. Gusto niyang sumigaw.
Gusto niyang tanungin kung bakit kailangang siya. Pero sa dulo ng lahat, isa lang ang alam niya, kung hindi siya kikilos, wala nang ibang lalaban. Kinagabihan, dumating na sila. Hindi na anino lang, hindi na tinig lang. Sa harap ng pugad, tumambad ang pamilyang aswang, 5 sila, bawat isa'y may sariling anyo ng kasamaan. Ang isa'y matangkad, may balat na parang balat ng ahas. Ang isa'y maputi, mahaba ang buhok, pero ang mata'y walang itim, puro puti, na parang bato ng buwan. Sa gitna nila, naroon ang pinakamatanda. Si Malvario. Siya ang pinuno, at siya rin ang ama ng inang umalis para iligtas si Carding noon. Anak ng taksil, sabay ngiti ni Malvario. Handa ka na bang bumalik sa amin? Hindi sumagot si Carding. Humawak siya sa mutya at sa itim na anting-anting. Nang hawakan niya pareho, kumirot ang kanyang dibdib, tila nagsusuntukan ang dalawang puwersa sa loob ng kanyang katawan. Hindi ako sayo. At lalong hindi ako sa inyo, sagot niya. Ako ang pipigil sa inyo. Tumawa si Malvario, ngunit ang tunog ay hindi masaya, ito ay may halong awa, paghamak, at pagod. Hindi mo pa rin alam kung sino ka, hindi ba? Alam mo bang ang ina mo ay hindi namatay sa labanan, kundi dahil ikaw mismo ang dahilan? Tumigil ang mundo ni Carding. Sa tabi niya, hindi na nagsalita si Apong Idlaw. Si Mang Ephraim, na ngayoy muling nakatayo at tahimik sa gilid, ay hindi rin makatingin sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Halos pabulong na tanong ni Carding. Ang kapangyarihang nilalabanan mo ay galing sa kanya. Sa araw na isilang ka, kinain ng iyong lakas ang sarili mong ina. Siya ang unang sakripisyo para mabuhay ka. Muling sumabog ang ulap ng takot at pagkalito sa puso ni Carding. Totoo ba yon? Kung ganoon, tama silang lahat, hindi siya dapat nabuhay. Pero sa gitna ng kawalan, biglang lumapit si Mang Ephraim. Hindi mo siya kinain, mariing sabi nito. Inalay ka niya. Pinili ka niya. At pinili ko ring iligtas ka kahit alam kong dadalhin mo ang bigat na yon habang buhay. Nagtagpo ang mata nila ni Carding. At sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya kundi galit. Galit sa kasinungalingan. Galit sa manipulasyon. Hindi siya ipinanganak para sumuko. At sa isang iglap, tinaas niya ang dalawang bagay sa kanyang mga palad, ang mutya ng liwanag at ang anting-anting ng dilim. Pinaglapit niya ito, kahit nararamdaman niyang sumisigaw ang kanyang laman, sumasabog ang kanyang ugat. Nagliliyab ang kanyang mga mata. Napapikit ang lahat ng diwata. Carding, wag, sigaw ni Apong Idlaw. Pero huli na. Pinag-isa niya ang dalawang bagay, at sa mismong sandaling yon, pumutok ang hangin sa paligid ng pugad. Ang lupa ay umangat. Ang apoy ay lumundag. At sa gitna ng liwanag at dilim, isang bagong kulay ang lumitaw, isang pilak na apoy. Lumusob si Malvario at ang kanyang mga kasama, ngunit sinalubong sila ng bagong anyo ni Carding. Ang kanyang katawan ay nababalot na ngayon ng liwanag, ngunit ang kanyang mga mata ay may aninong gumagalaw. Ang kanyang tinig ay dalawa, parang dalawang nilalang na nagsasalita bilang isa. Hindi ako nilikha para sumunod. Nandito ako para wakasan kayo. Isang matinding labanan ang sumiklab. Tumalo ng isang aswang, ngunit isang iglap lang, tinamaan ito ng pilak na apoy mula sa kamay ni Carding. Nasunog ito ng hindi sumisigaw, para bang binura mula sa mundo. Ang natitirang mga halimaw ay lumaban, gamit ang kanilang anyo at panlilinlang. Isang diwata ang nasugatan. Isang halimaw ang bumalot sa katawan ni Mang Ephraim at pinilit ang kanyang puso. Ngunit bago ito tuluyang makalapit, lumipad si Carding at tinaga ito gamit ang liwanag na parang espada. Nagsalubong ang mata nila ni Malvario. Hindi sila gumalaw. Tila alam nilang ito na ang wakas ng isa sa kanila. Hindi ka kailanman magiging akin, wika ni Malvario. At hindi ka kailanman magiging tao, sagot ni Carding. Tumalon si Malvario, ngunit sa kalagitnaan ng paglipad, hinarap siya ni Carding at itinarak ang kanyang dalawang palad sa dibdib nito, isang kamay ang liwanag, isang kamay ang dilim. Sa huling iglap, narinig ni Carding ang isang bulong mula kay Malvario. Hindi pa ito ang huli.
May mas malaki pa sa akin at ikaw ang susunod nilang tatawagin. Nang mawala ang hininga ni Malvario, gumuho ang kanyang katawan sa alikabok. Tahimik. Walang sigawan, walang tagumpay. Tahimik na panalo, ngunit hindi panatag. Naupo si Carding sa lupa. Pagod, duguan at muling mag-isa. Lumapit si Apong Idlaw at umupo sa tabi niya. Si Mang Ephraim ay lumuhod at tahimik na inakbayan siya. Ang mga diwatay nakapaligid. Ngunit alam nilang lahat, hindi pa tapos. Wala pa sa kalahati ang laban. Muli niyang kinuha ang mutya at ang anting-anting. Ngunit nang tignan niya ito, may bago, pinag-isa na ito ng isang puwersang hindi niya maintindihan. Isa na lang itong bilog na pilak, may ukit ng mata at araw, at gumagalaw sa loob na parang may sariling buhay. Carding, bulong ni Mang Ephraim, handa ka na sa susunod na yugto, pero bago pa siya makasagot, biglang lumiwanag ang langit, hindi liwanag ng araw, kundi liwanag ng ibang mundo. At mula sa itaas, isang boses na matagal ng tahimik ang muling narinig. Anak, oras na para harapin ang tunay mong lahi. Napatingala si Carding. At sa langit, isang nilalang na may pakpak na yari sa apoy at usok ang dahan-dahang bumababa, at sa mukha nito, hawig na hawig sa kanya. Hindi pa pala tapos ang dilim. Kundi, ngayon palang nagsisimula. Nang lumapag ang nilalang mula sa langit, huminto ang lahat. Ang mga diwata, mga sugatang kakampi, maging ang kalikasan ay tila napatahimik ng presensyang iyon. May pakpak itong yari sa apoy at usok, ngunit hindi katulad ng halimaw na galing sa kadiliman. Sa halip, parang nagdadala ito ng isang bagay na mas malalim, hindi kasamaan, kundi katotohanan. Tumitig ito kay Carding, saka nagsalita gamit ang tinig na para bang galing sa loob mismo ng kanyang kaluluwa. Carding, hindi mo pinili ang iyong pagkatao. Pero pinili mong lumaban. At sa pagpiling yan, nagbago ka na. Napatingin si Carding sa bilog na pilak sa kanyang palad. Hindi na ito naglalaban, wala ng anino, wala ng liwanag. Isa na lang itong payapang bagay na parang puso ng bagong mundo. Ang nilalang ay dahan-dahang lumapit, humawak sa balikat niya, at para bang pinasa sa kanya ang isang huling alaala, isang liwanag ng kung sino ba talaga siya. Sa panandaliang sandali, nakita niya ang kanyang ina. Nakatayo ito sa gitna ng dilim at liwanag, tangan-tangan siya bilang sanggol, umiiyak habang isinuko siya kay Mang Ephraim. Sa likod nila, naroon ang mga nilalang ng kadiliman, lahat handang pumatay para maagaw siya. Pero pinigilan ng ina niya ang lahat gamit ang huling hininga, ang huling dasal. Ang kapangyarihan ni Carding ay hindi galing sa anino. Hindi rin galing sa liwanag. Galing ito sa sakripisyo. Sa pagmamahal. Sa pagpiling gumawa ng tama kahit masakit. Nang bumalik ang ulirat ni Carding, nakita niyang lumuluhod ang nilalang sa harap niya. Hindi para magpasakop, kundi para kilalanin siya. Ikaw na ngayon ang magiging tagapangalaga ng hangganan, sabi ng nilalang. Ikaw na ang bagong bantay ng pagitan ng dilim at liwanag. Hindi upang maging hari o Diyos, kundi tagapuno ng balanse. Walang palakpakan, walang pagbuni. Sa halip, katahimikan ng pag-unawa ang bumalot sa lugar. Ang pugad ay muling lumiwanag, hindi gaya ng dati, kundi mas banayad, mas totoo. Parang sa wakas, huminga na rin ito ng maluwag. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang bumalik sa dati ang lahat. Ang mga sugat ng diwatay unti-unting gumaling. Si Mang Ephraim ay naging mas tahimik, pero ngayon, hindi na siya nagdadala ng lihim, kundi ng panata. Pinili niyang manatili sa tabi ni Carding, hindi bilang ama, kundi bilang gabay. Si Apong Idlaw, bagamat halatang pagod, ay muling nagturo sa mga bata. At sa bawat turo niya, binabanggit niya ang isang pangalan, hindi bilang bayani, kundi bilang halimbawa ng taong natutong tumayo sa gitna ng dalawang mundo. Hindi lahat ng ilaw ay puti, wika niya minsan. At hindi lahat ng dilim ay kasalanan. Minsan, ang tunay na lakas ay ang pagtanggap na may bahagi tayong hindi natin pinili pero kaya nating baguhin. Si Carding, sa kabila ng lahat, ay nanatiling simple. Hindi siya umalis sa pugad. Sa halip, mas pinili niyang bantayan ang hangganan, ang daanan kung saan minsang pumasok ang kadiliman, at kung saan maaaring bumalik ang gulo.
Minsan, nauupo siya sa tabi ng ilog, dala ang mutya, at tahimik lang na pinagmamasdan ang tubig. Hindi ka ba aalis? Tanong ni Lyra, na ngayoy muling bumalik sa anyo niya. Tunay na Lyra na, hindi peking anino. Hindi na, sagot ni Carding. Dito ko nahanap kung sino ako. Dito ko rin dapat manatili. Tahimik na umupo si Lyra sa tabi niya. Alam mo, hindi ko pa rin maintindihan kung paano mo kinaya lahat yon. Yung malaman mong baka ikaw ang dahilan ng kamatayan ng ina mo, tapos pati ang lahi mo, kalaban mo. Hindi ko kinaya, sagot ni Carding. Araw-araw, kinakalaban ko pa rin ang sarili ko. Pero natutunan kong hindi ko kailangang maging perpekto para maging totoo. Kailangan ko lang maging totoo sa pinili ko. Napangiti si Lyra. Totoo kang ang tao. Mula sa malayo, may batang diwata na tumatakbo, dala ang bulaklak, at masayang kumakaway kay Carding. Nakita niya ang sarili sa bata, malinis, walang alam, puno ng tanong. Pero ngayon, siya na ang nagbibigay ng sagot. Hindi na niya kailangang hanapin ang kanyang pamilya, sapagkat siya na ang nagsimulang bumuo ng bago. Sa huling gabi ng anihan, habang nagsasama-sama ang mga nilalang sa gitna ng pugad, binuksan ni Carding ang isang maliit na apoy gamit ang kanyang mga palad, hindi mula sa mutya, kundi sa kanyang puso. At sa harap ng lahat, nagsalita siya. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Baka bumalik ang kadiliman, baka may bagong panganib. Pero kung may natutunan ako, ito yon, ang tunay na lakas, hindi hinahanap. Hindi ipinapamana. Kundi pinipili araw-araw, bawat hakbang, bawat desisyon. Napatingala siya sa langit. Sa bawat dilim may liwanag. At sa gitna nila, may taong katulad natin, hindi perpekto, pero handang manindigan. At sa mga huling sandali ng gabi, habang dahan-dahang pinapatay ang apoy ng seremonya, naramdaman ng lahat ang isang kakaibang katahimikan. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil handa na silang harapin ang susunod. At si Carding, hindi na siya isang batang iniwan sa dilim. Siya na ang naging liwanag na dumaan sa anino, at bumalik, hindi upang sirain ito, kundi upang yakapin ang buong pagkatao niya. Sapagkat minsan, ang pinakamalalim na lihim ay hindi kung sino tayo, kundi kung paano natin piniling maging totoo.